Good morning guys! Meron tayong ride today at ang ride natin today ay isa sa mga pinaghahandaan nating epic ride! Sa wakas, makapag-epic ride din tayo. So itong epic ride na to ay reverse Laguna Loop. At hindi tayo solo. Kasama natin si Butchie Kicks at saka si Brian. Kung naalala nyo sila yung kasama natin nung pumunta tayo sa Mount Makiling, Aguila Base. Hindi ko alam masyado yung magiging ruta natin, pero sa aking pagre-research, ang reverse Laguna Loop ay magsisimula tayo sa Laguna. Doon pa rin tayo sa Mount Makiling, re-rekta sa panimula ng ride na to. Then paikot, lalabas tayo ng Antipolo, Taytay, then dadaan tayo sa C5, tapos pauwi ng Muntinlupa, then Cavite na. Nakaka-ride out lang natin. Umalis tayo ng bahay ng 4:45 AM. Currently, nandito na tayo sa Gentry. Kakalabas lang natin ng 13 Partres. Ang una nating dadaanan ay Dasma, Palapala, Carmona, and then Binyan. Kaya tara, samahan nyo kami. Tapusin tong reverse Laguna Loop. Let's go! Okay, let's go. Finally, nandito na tayo guys. Tayo sila Butch sa unahan. Dito na tayo sa Macdo, sa Binyan. Ako naligaw ko eh. Almasal muna tayo saglit guys. Dalawa lang pala kami ni Butch. Akala ko marami kaming kasama. Dalawa lang pala kami. Pagkatapos ng aming quick bite sa 7-Eleven Pavilion ay saktong umambon naman. Di naman ganun kalakasan at tumila din paglipas ng 10 minuto. Saktong 6:30 AM ay lumarga na kami hanggang marating namin ang welcome ng Santa Rosa. Mula dito ay lumakas ulit ang ambon at dahil di nakalayuan ng Robinsons Mall ay nag-decide kaming doon na magpatila. Time check! Alas 8 na ng umaga guys at kakalarga lang namin ulit dahil grabe yung ulan kanina and hindi kami makalarga gawa ng wala kaming tapalodo, wala rin kaming kapote. So ngayon na medyo humina-hina na yung ulan, lumarga na kami para naman meron kaming makuhang distansya sa buong Laguna Loop na to. Ayan si Butch, medyo ambon-ambon na lang naman na to. Ang mahirap lang kasi yung wala kaming mga tapalodo o fender sa likod. Malamig kapag tumatalsik sa likod. So far, nandito pa rin kami sa Santa Rosa. Kakaalis lang namin doon sa SM City Santa Rosa. Kaya marami-rami pang distance ang kailangan natin kunin. Sana hindi naman buong ride ganitong maulan. Nandito na tayo sa Cabuyao guys. So far, tumatakbo kami ng 20 kilometers per hour. At dahil nandito na kami sa Cabuyao, kanina medyo nag-usap kami na pag meron tayong madaanan ng mga hardware, nagtitinda ng mga maninipis na kapote, mga tig 30 pesos. Normally sa Ace Hardware, bibili muna kami para naman makadire-diretso kami. Di kami maalangan sa biyahe dahil mukhang tuloy-tuloy naman tong ulan na to hanggang mamaya. So guys, nandito na tayo sa Cabuyao. Dito pa rin sa Cabuyao. Pero tumigil tayo dito sa Walter Mart para makabili tayo ng ating kapote. Yung mga disposable na kapote. Medyo natagalan tayong umalis dun sa SM City Santa Rosa dahil buhos talaga yung ulan kanina. Ngayon, bantay ako sa mga bike para si Butch na lang ang papasok sa loob. Medyo tumigil naman na yung ulan. Ito na nga, nakabili na si Butch. Bakas, kalamba na tayo. Kung kailan naman nakakapote na kami dalawa ni Butch. Tsaka naman tumigil yung ulan. Pero maganda na rin to dahil mawala nga kami fender. At syempre, kaya tayo nagkakaroon ng sakit dahil kapag masyadong mababa yung temperatura natin, nakakapasok yung mga germs at virus sa ating katawan. Doktor yan. Pero ganun nga yun. So dahil nandito na tayo sa Kalamba, at least meron na tayong distance na nako-cover kahit paano. Time check, it's 9 AM, saktong-sakto. Para tayo nagsasona nito. Walang kaulan-ulan dito sa Kalamba Crossing. Hindi nga basa, wala nga kabasa-basa. Kaya palit muna tayo kasi para tayong nagbabike at nagsusona at the same time.
Malapit na rin tayo kung saan merong signage ng Mount Makiling. At dito medyo mas maliwalas. Although maraming mga sasakyan, pero hindi naman heavy traffic. Dito na tayo sa Los Baños at ang ganda ng kalsada dito guys. 4 yung lanes tapos merong lane para sa mga nakabike. Ayan si Butch. So far, nadaanan ko na to. So this will be the second time na makakadaan tayo dito. Dito sa bungad ng Los Baños ay smooth pa ang takbo namin hanggang marating namin ang turn papasok sa Jamboree Road. Paglagpas dito ay nagsimula na ang mahabang moderate to heavy traffic hanggang Olivares Plaza Mall. Paglagpas naman dito ay lumuwag na ang kalsada hanggang marating namin ang UPLB. Nandito na tayo sa Barangay Maitim, Bay, Laguna. Dito na kami sa may Global Care Medical Center of Bay. Bay o Bay? Hindi ko sure kung paano i-pronounce, pero yan, nandito na kami ngayon at 10:30 AM. Ito yung jump off point yung sa Makiling. Sa Makiling? Oo, geothermal. Oo, dito kami tumaan. Diyan, papasok dyan. Wala pa yung building na yan dati. Yan, dyan pala yung jump off ng packet ng Mount Makiling. Diretso tayo, no? Yan, ngayon sa Palaguna. Oo. Lahat ng pakaliwa pa kaya. Kaya puro diretso ka, puro kanan. Okay. Pagpa-uwi naman, puro pakaliwa. Puro pakaliwa naman. Tulad ng ginawa natin nung pumunta tayo ng pa-uwi tayo ng Muntinlupa. Di ba? Puro pakaliwa. Oo. Yun. So meron tayong natutunan. Sandali lang namin binaybay ang Bae at nakarating kami kagad ng Kalawan, Laguna, kung saan nadaanan namin ang kilalang isdaan floating restaurant na minsan ko na rin napasyalan noon. Saktong-sakto yung kwentuhan namin eh. Biglang nandiyan na pala kami sa palaisdaan at napakaganda ng kalsada dito. Ayan, although maraming sasakyan, tapos meron tayong view dito sa gilid ng taniman o palayan na may kasamang background ng mga bundok. Di ko kasi kabisado kung ano mga bundok yung mga nandito. And one thing is, hindi na rin ako nag-search and nag-plot sa mapa sa Google kung ano yung mga dadaanan namin since si Butch kasama natin dito sa Laguna Loop na to. Yan o. Bayan ng Victoria na tayo guys. Ang bilis lang. Naano lang namin ang mabilis yung Kalawan. Yun, maganda pa rin yung kalsada dito. Meron pa rin view ng mga palayan. Ang maganda pa nun, saktong-sakto yung ride natin kasi walang araw, no? Although medyo naambon, pero hindi katulad kanina na ulan talaga. Tapos maganda rin yung kalsada. Pero parang ang layo talaga sa ine-expect ko na, alam mo yun, pag sinabi mo kasing Laguna Loop, parang kailangan mong mag-training, parang gano'n. Siguro ito yung mga parte na patag talaga. Saan magsisimula banda yung challenging, yung parang maahon-ahon? Lumban. Bandang Lumban. Yun. Di ba Quezon na yun? Hindi, Lokban yun. Lokban. Nadali rin nga ako nun. Sabi ko, dito pala sa Laguna yung Lokban. So far, nai-enjoy pa namin. Lalo na ako, kahit na first time kong pumasok dito sa ruta na to, enjoy ko pa. Tignan natin mamaya kapag maalon na. Tignan natin kung makapag-vlog pa tayo. Nakakatawa-tawa pa ako eh. Pero in all seriousness, maganda tong dinadaanan namin ngayon. And I believe nasa Victoria pa rin kami. Makulimlim pa rin ang panahon at patag lang ang kalsada hanggang marating namin ang Pila, Laguna. Di rin naman ganun katagal at narating namin agad ang magandang arko ng Santa Cruz, Laguna. Dito ay maraming puno sa gilid at iilan lang ang mga sasakyan ang kasabayan namin dito. Nadaanan din namin ang Metro Central Mall at ilang mga simbahan at malawak na mga palayan. Dito pa rin tayo sa Santa Cruz, Laguna guys. Papasok tayo ng Pagsanhan, the tourist capital of Laguna. Ayos! Yan. Maganda pa rin ang panahon. Walang araw at wala na ring ambon. Ito na yung arko. Ito ng arko nila talaga. Panis ang 13! Yung arko kasi sa amin digital eh. Pinapatay kapag maulan. May kahabaan ng bayan ng Pagsanhan pero maganda at patag lang ang kalsada. Kilala ito sa Pagsanhan Falls na pwede ring side trip sa susunod natin na ride dito. Pagdating namin sa Barangay Sampaloc ay tanaw ko na ang lumang arko ng Pagsanhan, Laguna. Yun! Nakita ko na yung isa pang arko. Yan pala eh. Oo, yung sinasabi mong luma.
Ito, tsaka ito rin yung lagi ko nakikita sa mga vloggers. Tsaka kung mapapansin nyo, meron nakalagay dito, Pagsanhan, 1870 to 1880. Ganda, nostalgic. Napaka-historical tignan. Ayan o. Yun o. Kakalagpas lang natin. Ganda ng mga bahay dito. May touch pa rin ng history. Ito o. Ganda. Nakikita mo. Ganda ng mga architecture kahit simula pa noon. Yung iba na-preserve pa dahil sa tingin ko ginagawa kasi nilang mga store or restaurant imbes na i-renovate sa mas makabagong design ng bahay. Ginagawa nila, nire-renovate na lang nila tapos ginagawa nilang kainan o kaya mga stores. Ayan, ang ganda. Nakakita ko ng ganyan, mga ganyang bahay sa Lukban, sa Mendez, tapos ilang parts ng Naik pa Maragondon at Ternate. Kaganda. Welcome to Lumban, bayan ng handmade embroideries. Sulit na sulit, tapos meron pa rin tayong view dito ng mga bulubundukin, saka palayan. Time check natin, 12:13, and so far nakaka 86 kilometers pa lang tayo. We still have 120 plus or 110 plus kilometers to cover dahil ano na yon, mula bahay hanggang makabalik tayo, yun ang distance sa 200 plus. So far goods naman, yun nga lang, medyo ginugutom na ako eh. Medyo nagugutom na dahil wala naman tayong maayos na meal simula kanina. Ang kinain ko lang is yung hotdog sa Binyan and then yung tinapay. Kumain kami ng tinapay kanina. May nadaanan kaming bakery ni Butch. Mukhang tingin ko nagugutom na rin to si Butch eh. Natingin-tingin na rin siya ng mga tindahan na pwede namin kainan. Pagka maabutan natin siya maya-maya, sabihin natin kain na tayo. Ang daanan pala dito guys, dire-diretso lang. Wala pa kaming nararanasan na matinding ahon or major na ahon. Puro patag lang. Kaya na-appreciate ko yung mga lugar na nadaanan namin. Lalo na, hindi kami namumroblema sa panahon dahil hindi mainit, hindi tirik yung araw. Nakikita nyo naman, oh, nung puno ng ulap ang kalangitan. Tapos minsan may onting ambon, pero hindi katulad kanina na talagang ulan. Kaya para sa akin, sumasang-ayon ang panahon pa rin sa ride namin na to. At sulit pa rin at tinuloy namin. Pagkakita ko ng bundok, pagliko namin, parang lalong lumiwanag eh. Wala lang, ganun lang yung feeling. Masarap talaga sa paningin yung kulay green. Tsaka yung ambience dito, para talaga siyang probinsya talaga. Ganun talaga yung ambience. Dati nung nadalaw-dalaw lang kami sa Cavite, nakatira pa kami nun sa Parañaque. Pupunta lang kami sa Cavite kapag pupunta kami sa mga okasyon ng mga tiyaheng ko, ganun. Pakaramdam na parang dumadalaw sa probinsya, ganun yung pakaramdam ko ngayon. Ganda. At sa di kalayuan, konting padyak, nandito na tayo sa isa sa mga lagi kong nakikitang signage ng mga naglalago na loop, Kaliraya, Sinuluan, Mabitak. So papasok na tayo ng Mabitak, tama ba? Sinuluan muna? Lumban pa lang. Pakalaraya, oh. Nakita ko nga yan dun sa kay Kuya Popoy eh. Pakalaraya Lake. Yan, ang daming prutas dito guys. Sa lahat ng mga tinitindang prutas dito, ay ko nakikita yung lansones at saka rambutan. Presko ng hangin. Kahit na merong mga nadaan na jeep, presko pa rin naamoy kong hangin. Pero mas hamak na mas malamig yung pakiramdam dito sa Lumban compared dun sa mga naunang bayan na nadaanan natin. Kasi sa Pila, saka sa may Kawayan, sa Victoria, mga malalaking kalsada na wala ganong puno. Parang open field lang siya.
Eh dito, hindi ganun kalaki yung kalsada pero napapaligiran siya ng mga puno. Ayan o. Ito naman, puro bukurin. Dito sa kanan, puro puno. Ang lamig. Yeko. Start na tayo ng ahon dito guys sa Lumban. 4% kagad. Pero tolerable naman. Lalo na hindi naman mainit. Mas merong parang dedicated bike lane dito. Yan, di na siya tumaas ng 4.8. Ayan, tumaas na. Nabate. 5% na siya. Medyo mahaba siya. Tapos ang ganda sa may siko. Makikita natin yan mamaya. Pagpahon din yung pagliko sa siko. At ayan na nga. Pahon nga siya. Pero banayad lang. Hindi yung biglang matarik. Hanggang doon. Dire-diretso. Hindi naman pumapalo ng mas mataas pa sa 5% yung gradient. Pero mas maganda malaman nyo yan para syempre meron kayong rason kung bakit nyo kailangan mag-training kung sakaling nagpaplano kayo soon na mag-Laguna Loop. Diba? So far masasabi ko paid off lahat ng mga training ko pag-akit ng Tagaytay. Dahil sa 90 kilometers na itinakbo namin simula kanina mula sa bahay hanggang dito, hindi pa ako ganun kalaspag. Medyo gutom lang. Yun lang, medyo gutom lang kasi plus 12 na 12:30 na Kung nakikita nyo sa may dulo, palusong na siya. Ayan o. Kaliwa tayo. Ayan, kakaliwa kami sa may viewing deck. Ayun o, yun, ito, viewing deck. Ayan o, Lumban. Woohoo! Ganda o. Ito na yung town marker and lay-by. Ito sa Lumban. Ayan. Nakakatakot naman may mga truck. Pero ang ganda. Promise, sulit. Ayan o, meron siguro nakalagay dito dati. Kaso, siyempre sa pag-ulan, no, wala na. Pero makikita nyo. Anong lake to, pre? Lake ba yan? Lake yan? Ah, Dulo. ito na pala yung kabilang dulo ng Laguna Lake. Dulo na yan, paikot na yan. Yun o. Dito sa marker ng Lumban, nakikita din natin yung Welcome to Kalayan. Kalayaan. Kalayaan pala. Ayun, Welcome to Kalayaan. Kalaban ata ni, ano yan, ni Vicky Bello yung Kalayan. pang mga lubak ang tinitira. No? Ito dito guys, oh. Merong falls. Dito mismo sa Welcome ng Kalayaan, Laguna. Lupit. Twin Falls pala ang tawag nila dun. Ito, parang slide. Dapat ganyan yung mga slide sa Splash Island eh. Oo, parang pamilya. Madilim. Walang may iwan sa pamilya mo, magkakasama talaga kayo. So, lalaga na tayo. Iyayan na natin kumain si ano. Pag may madaanan tayo, subo na tayo. Kahit sa mga pares-pares lang ba? Oo. So malapit na tayo sa mabitak nito. Tatlong bayan pa pala. Akala ko 3 kilometro pa. Mula dito ay puro lusong at patag na kalsada lang ang nadadaanan namin na may view ng bundok at lake sa bawat gilid. Sinimulan na rin namin maghanap ng maayos na makakainan habang binabaybay ang bayan ng Kalayaan at swerte dahil tinuro kami ng mga napagtanungan namin kung saan may solid na parisan. At ayun na nga. Nakakain na tayo ng pares. Fresh na tayo guys. Solid yung pares doon. Hindi ko mabasa kung ano yung pangalan ng shop nila pero yung isang order pa lang parang 2 order na sa mga typical na parisan sa Maynila tsaka doon sa amin sa Cavite. Daming laman. 2 rice nga ako eh. And ang maganda nun 60 pesos lang. 60 pesos na yun, ganun karami. Tapos 2 rice. Solid na solid. Nag-ride out tayo ng 130 doon sa kinainan natin. Ayan, si Butch. Sa
Sunod naming narating ang bayan ng Paete, Laguna na smooth din ang kalsada. May ilang mga big bikes din ang mabilis na lumampas sa amin habang dito ay matatanaw ang mga bundok sa kanan at Laguna Lake naman sa kaliwa. Lumalakas din ang headwind na sumasalubong sa amin ni Butch hanggang marating namin ang bayan ng Paquid, Laguna kung saan nakita namin ang pang world class na municipal hall na may background ng nature. Ganda, no? Stray horse with stray dogs. Ako, kung tirik yung araw nito, nakakalaspag to. Siguro mga nakakalimutan pa kayo sa water. Ayan, balian. Pagdating dito sa Barangay Balian, Pangil, Laguna ay sinubukan namin hanapin ang isang mural map of Laguna na nakita ni Butch sa social media. Pero dahil mahina ang signal ay di na rin namin na-search at napuntahan. It turns out na nadaanan pala talaga namin ito at ang tawag sa lugar ay kilometer 107. Ngayon lang kami nagkakaroon ng mga nakakasalubong na mga, siguro naglalago na loop din yun. Pero wala pa kami nakasabay na nagre-reverse. Dalawa lang kami ni Butch. Ang lamig. Ano mo malamig? Solid, ganda. Hindi ka masyadong mapapagod eh, no? Bago mo lang pero yung malawak lang area. Ganda. Pami na tayo. Ito pala yun sa Pami, Laguna. Diretso lang tayo dito. So mula dito sa Pami, Laguna, dadaan ng Mapitak, tapos Pililya. Imbis na daanan lang yung Pililya, puntahan pa namin yung windmill. And from here, kita ko na yung windmill eh. Matatanaw na mula dito. Ayan, meron ng pahon. Medyo tanaw na siya dito guys, pa siya ganun kalapit. So syempre, at this rate, dahil mag 2:30 na, although we're making some progress, matik, magdaan namin ng C6 gabi na. At yan ang kahalagahan na laging may reading tail light at headlight. Dahil kapag sa mga long ride, dapat laging i-expect na mabuti ng gabi or somewhat. Yan o, ganda. Punong-puno ng mga bundok dito, no? Dito ko dito eh. Grabe oh. Ano sa banderon? Yan oh. Sa parting ito ng Fami, Laguna ay makikita ang mas maganda at malawak na palayan na napapalibutan ng mga bundok. Isa itong mahabang patag at magandang kalsada na may view ng mga windmill sa Pililya. Welcome na tayo ni Mabitak. Dito na tayo sa Mabitak, Laguna guys. So right now, although nandito na tayo sa Mabitak, ang kalsada ay patag pa rin. Pero any moment from now, siguro kailangan ko nang mag-expect ng talagang ahon. Yeah. Lalo na nakikita ko na yung mga windmill ng Pililya. So from here, siguro magsisimula na yung mahirap na parte ng reverse loop na to. Yan, papunta ka na. Saan? Yun. Pero tayo diretso lang. Ayan o. Kanina, may sinasabing option si Butch na kung ayaw ko daw na umakyat, dumaan ng halahala. Ayun. So yun nga. Kanina makakain. Sabi ni Butch, pwede naman kami hindi umakyat ng Mabitak. Dadaan nga lang kami ng halahala. Pero mga plus 30 kilometers. Sabi ko hindi. Akit na lang tayo. Kahit siya. Sabi niya akit na lang din daw. Kaya ayun. Akitin na lang natin to. At ayan na nga guys, nakikita ko na yung ahon dito sa Mabitak. Simula na ang Kalbaryo. Tapos na ang mga magsayang sandali ng ating flat adventure. Simula na tayong umahon. Tuloy-tuloy na daw to. Basta makarating tayo ng Pililya. Kaya dapat ready tayo sa ating gagawin. Ito na ang unang ahon. So far so good. Nasa 4.6% tayo. Dito na masusubok at magagamit ang ating training ng ilang linggo. Ayun na, dalawang magkasunod na siko. So far, so good. Let's just take our time. Hindi natin kailangan magmadali para hindi rin tayo malaspat. Dahil alam nyo na, malayo pa tayo sa katotohanan. Yun, meron palang recovery. Meron palang recovery guys. Yan na lang kaya ko sabihin. Grabe.
Sa recovery ay marami na ulit punong nakapaligid kaya mas lumamig ang temperatura. Dito sa unang dalawang siko ay nasa 4 to 5% ang gradient at banayad lang na makukumpara mo sa paahon sa Tagaytay via Amadeo. Maaaliw ka rin sa mga panindang makikita mo sa paligid ng kalsada. Merong walis, itak, lagare, salakot, bayong, kawali at marami pang iba. Normally, yung mga ganong paninda, yun yung tinitinda lang. Yung mga nakasakay sa baka, di ba? Ayun si Butch. Currently, hindi pa naman tumataas ng 6% yung gradient. Yan yung pinaka-maximum. So, kayang-kaya naman. Si ate nagwawalis, oh. Yung sinasabi ko, nakainan. Ah, yan pala yun. Tayo. Yan lang, nakakain na tayo. Oo nga eh. Sa Bukirin, no? Di mabilang ang siko na dinadaanan namin. Sustain lang sa 5 to 6% ang gradient at mga palo sa 9 to 10% naman paakyat sa bawat siko. Kagandaan dito, bukod sa mga recovery ay may safe space sa gilid ng mga kalsada. Nakakalahati na pala kami. At currently, nasa same gradient pa rin tayo. At nakapagpahinga rin kami ng saglit. Hindi ka na binidyohan para makapag-save tayo ng battery. Time check is 3:21. Paliko tayo sa isa sa mga siko na madadaanan. Pag-usapan nga namin kanina, saktong-sakto yung ride namin last week sa Aguila Base. Kasi pag umakyat kayo, sakit ng Aguila Base. Gantong-ganto yung madadaanan nyo, pero mas mataas yung elevation doon. Tapos mas maikli yung dadaanan. Dito maluwag. Pero definitely pare silang malamig. Malamig na lugar. Woohoo! Mababa na. Pero maya maya baka paahon na ulit yan. 0-0 gradient na. Buwelo tayo ng konti. O hindi, rest na lang tayo. Huwag tayong bumelo. Kanina pa tayo makakit eh. Kanina pa yung buwelo eh. Yung buwelo natin, umabot na ng 115 kilometers eh. Guys, meron ditong nagpapanggap, ayan, oh, windmill. Parang feeling ko malapit na nga tayo dun sa medyo matarik na ahon dahil kung makikita nyo, medyo mas inclined na to compared dun sa mga dinaanan natin kanina. Pumapalo ng 7% dito, dagdag sa siko, pero pa dun. Pakanti na lang to. Yun, dito medyo patag na medyo pakorba. Tapos meron sila dito parang mini market, puro gulay. Yun, meron na namang ahon dun. Woohoo! Konting recovery. Ayan. Konti lang, no? Konting recovery. So yan yung mga dapat yung expect. May mga recovery pa rin naman. Pero hindi ganun kahaba. Tapos sakit ulit. Sarap. Ito na pala yun. Kikita ko na yung I Love Mapitak, guys. Ito na nga. Ito na nga medyo mas matarik. Pumalo ka agad ng 7. Yun, oh. Yeah. Sulit. 6.7 guys. Picture taking lang tayo. Tapos mga 5 minutes na pahinga. Then let's go. Alright. Nakapag-picture na tayo. At meron naman tayong na-unlock sa ating cycling journey. Ayan, nakitin na natin to. Parang paakyat siya eh, pero zero yung gradient. Dagdag tayo para mas mabilis tayo. Ayan, nag 3% na tuloy. So medyo malaki-laki na yung na-cover nating distance dito sa ating reverse Laguna Loop. Kanan tayo dyan.
Naka-video kayo ha. Kapangin kayo, bumulot kayo. Bago kami dumiretso sa mismong Pililya Windmill ay nag-quick turn kami sa isang viewing spot ng Windmills of Pililya. Gravel road ang daan at may dalawang magkasunod na ahon na may recovery in between. Sabi kasi ni Butch, isa ito sa mga dinadaanan niya na may magandang view ng windmills kaya sinaglitan lang namin. Kaso medyo disappointing lang dahil pagdating doon ay may harang ang viewing spot. Binakura na raw ng may-ari para ata maiwasan ng ihò sa lupa. Kaya kumuha na lang kami ng ilang clips mula dito. Kita pa rin naman ang windmills and also top view ng Laguna Lake. Kaya di pa rin nasayang ang pag-ahon namin dito. Yun ang unang viewing spot ng Pililya Windmill pero pupuntahan pa rin natin siya. Ayun, nauna na si Butch sa atin kaya i-chill lang muna natin to dahil kanina pa tayo umahon. Currently, naka-cover na tayo ng 120 kilometers of distance. Masaya pa rin naman. Although ramdam ko na yung pagod. Pero di pa naman ganun kalaspag. Puro palusong na lang to, sabi ni Butch. At dito na tayo ngayon sa mismong Pililya Windmill. Nakikita nyo ba? 54 megawatt. 54 megawatts oh. Pero syempre bago tayo makarating sa magandang lugar, paghihirapan mo muna. Awalan muna natin to 8% na gradient. Mayroon pa dun oh. Grabe. Pero dito tanaw na talaga, kitang kita na. Ayan guys, although makita ng 12% gradient, kitang kita mo naman na sobrang lapit na natin sa windmill. At ayan, akalain mo yun kaya kong umahon ng isang kamay. Grabe. Ooh. But wait, there's more. Ayun, there's more pa nga. Ramdam ko talaga parang dito talaga ako nalasbag. Nangiya. Hindi na ako nagdududa, dito talaga. Gagi, maririnig mo yung palo ng ano niya, no? Nakakilabot nga yan. Nakakilabot eh. Parang may naglalakad na kayo dyan eh. Ayan guys, so pag nandito ka maririnig mo yung palo ng ikot niya. Habang inaakit mo ang 8% na gradient. Dito na tayo guys. Mayroon ditong Windscape Nature Park. Kung makikita mo, ayun, nandun, nalagpasan natin yung isa sa mga windmill. Tapos nandito sa gilid yung isa. Diretso lang tayo dito. Medyo nalungkot lang ako kasi parang dito talaga ako nalasbag, walang duda. We're at 123 kilometers. At malayo pa tayo sa ating uuwian. Pero at least we had covered so much dito sa reverse Laguna Loop. Ayan. Ayun, no, ganda nila. Ganda nila ang tignan. Medyo nakakaano lang. Alam mo, medyo parang nakakatakot yung tunog. Yung hampas ng bawat pag-ikot nila. Meron ding PCR dito 54 megawatts. Pililya Rizal Wind Farm Visitor Center. Ayan. Ito na ang ating highlight talaga ng ride. Yung graba. Wow. Wow. Ang talaga masasabi ko, wow. Ang ganda. Laki. Sobrang liit ko lang dito. And finally, I love Pililya.
I love Pililia with the view of Laguna Lake at mga bundok. And we're finally here sa Pililia. Yan. Wala masyadong tao. Tapos so far parang 3 pa lang kaming nakabike na pumunta dito. And solid na solid. Ang laki ng mga windmill dito. So, ito yung parang pinaka-highlight ng ride namin. Puntahan tong spot na to while trying to get this goal na matapos ang Laguna Reverse Loop. Makikita mo dito yung view ng Laguna Lake. Ganda. And guys, this is all free. Pupuntahan mo lang talaga. Wala siyang entrance. Sulit na sulit. Dumating pala tayo dito ng 4:30 and dito na ako nakaramdam din ng laspag, yung paahon dito sa Pililia. Although hindi naman pagod na pagod, pero yung parang laspag na lungkot. Ayun. Currently, na-cover na natin is 124 kilometers at madadagdagan pa yan. Pero since ito na yung parang pinaka-highlight ng ride, diretso na to ng uwi. Dadaanan natin is Rizal, yung Barkadahan Bridge. If napanood nyo yung vlog ko or hindi pa about my first time na puntahan yung Barkadahan Bridge, which is actually a century ride. Panoorin nyo lang doon sa taas. Ayun, madadaanan na rin natin siya finally. Kasama siya sa segment nitong Laguna Reverse Loop. Napaka-fulfilling ng ating na-attain for this ride at for this day. Dahil isa to sa mga nakikita ko lang sa videos, pictures online. Ngayon, live na nating nakikita. So, training never fails you. Yun talaga yun eh. Mag-fail ka man 1, 2 beses. If nakafocus ka talaga sa goal na ma-attain yung isang bagay, talagang magagawa mo siya. Basta hindi ka lang titigil. Yun lang talaga yun. Ang galing. So, tuloy-tuloy na to. Mula Rizal, dadaan kami ng C6, tapos tatagos kami ng Pabikutan, Sukat, then Muntinlupa, tapos papunta na ng 13. Maunang makakauwi sa akin si Butch dahil along the way yung lugar nila. Pero within Cavite din. Siguro mga pagka-uwi niya, bubuno pa ako ng at least mga 16 kilometers bago makarating sa bahay. 16 to 20 kilometers. Ayun. Kaya, ayun. Thank you sa pagsama sa akin dito. At isang mabilisan na lang na ride to. Baka hindi ko na rin masyadong ma-document dahil palobat na rin ako. Wala pa ring araw. Kaya let's go. Uwian na. And we are ready to ride out from here sa Pililia Windmill. Almost 5 PM and as expected, abutin talaga ng gabi pa uwi. Pero okay lang dahil at least meron tayo natapos na isang goal at natanggal sa ating bucket list. Thank you so much sa pag-joyride sa ride na to. At kung umabot ka dito, na-appreciate ko na binigyan mo ng oras yung panonood dito sa adventure na to. At if ever soon, sana makasama rin kita sa ride. So again, this is Mac. Thank you for watching my vlog and see you on the next one. Again, bye-bye, ingat.